Ilang mga senador iginiit na hindi pakikipagyera ang layunin ng balikatan exercises ng Pilipinas at US. Pagtalima ng bansa sa mga batas hinggil sa territorial jurisdiction at freedom of navigation, binigyang diin. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Kasunod ng panibagong pangbobomba ng tubig ng China, nagpaliwanag ang mga senador sa mga nagtatanong kung bakit hindi ito pinigilan ng balikatan exercises na nilahukan din ng Estados Unidos. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, ang mga military exercises na ito ay hindi dinisenyo para sa combat operations laban sa ibang bansa. Ipagpatuloy lang daw natin sumunod sa nararapat sa batas sa ilalim ng territorial jurisdiction ng Pilipinas. Kaparehas din ang pananaw dito si Senator Francis Tolentino na anya may ibang misyon ng balikatan. Dapat daw pagtiwalaan ang pagiging epektibo ng ating pakikipag-alyansa. Kung tatanungin naman si Senator Cynthia Villar hinggil sa panibagong aksyon ng China, basta wag nilang bibirahin yung ating mga fishermen. Kawawa naman, that's their livelihood eh. Pero yung mga fishermen natin, nanggaling ako doon eh. Nagsisail sila sa West Philippine Seas. They have no choice, that's their livelihood. We'll go there, whether pigilin tayo or hindi kasi tayo. Livelihood natin yun eh. Sino pipigil sa atin para kumita? Yun ang kanilang source of livelihood. So they cannot stop going to the West Philippine Seas. may hirit naman ang isa sa opisyal ng Philippine Navy sa ginawang anyay pagmamanman ng China sa balikatan. Nag-iispiya, harap-harapan. Ika nga, harapan. Yun ang pag-uugali ng China sa international community. Sabi pa ng Philippine Navy, hindi sila matitinag sa ginagawa ng China. Napakaganda rin daw ng programa ng balikatan. And I'm glad to say, I want to say that the Philippine Navy, all players of the AFP, we have performed very well. At strategic level, napapakita natin sa buong mundo na yung ating AFP, yung inyong AFP, ay halos andyan na sa level that we could plan and play. Naniniwala rin ng Navy na nasa tamang landas tayo sa West Philippine Sea dahil sa pagsunod sa international law. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naging matagumpay ang resupply mission ng BFARC-PCG sa Bao de Masinloc sa kabila ng peligroso at umano'y nakamamatay na pag-water cannon ng China sa ating mga barko. Narito ang aking report. Additional bro, Audrey Brown. Baka may bukas yung bilis natin, lumahan natin pa din. Sa paghaharap ng mga barko ng Pilipinas at China na tila paghaharap ni David at Goliath, apat na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dado Bangkao ng BIFAR ayon sa PCG. Sa isang punto, nagkabanggaan na ang mga barko ng BIFAR at China Coast Guard. Babangga! Babangga! Woo! Tapon! Bangga! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Habang ina-assess ng mga Pilipino ang pinsalang tinamo ng dalawang barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard, maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan. Personal din daw na nakaranas ng pangaharas ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Ito, limitado pa rin. Kasi hindi nila pinapayagan yung maliliit na pangkat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Yes. Paglapag mula sa dagat at pagpunta sa dalampasigan ang tinutukan sa pagsasanay sa nagpapatuloy na Balikatan Exercises 2024. Pero habang isinasagawa yan, mahigpit ding binabantayan ng Philippine Navy at Coast Guard ang namataang Chinese research vessels malapit sa Catanduanes. Lalo't nakitang nagbaba ito ng unidentified equipment. Si Patrick De Jesus sa detalye.
Matapos ang makasaysayang multilateral maritime exercise ng Amerika, Pilipinas at France sa West Philippine Sea, tuloy ang iba pang aktibidad ng Balikatan Exercises 2024, kabilang ang amphibious exercises. Nalawak sa amphibious exercises ng Balikatan 2024 ang mga tauhan ng Marines at Navy. Sa ganitong landing craft unit na ibinaba mula roon sa BRP Davao del Sur, patungo tayo sa lugar ng pagsasanay sa Rizal, Palawan. Mula sa dalawang LCU na dumaong sa pampang ng barangay Kampong Olay sa bayan ng Rizal, nagsagawa ng amphibious landing ang mga Pilipinong tropa mula sa 3rd Naval Combat Engineering Battalion at ang Marine Battalion Landing Team 9. This is an operation wherein we utilize yung ating barko as a platform for our Philippine Marine Corps sa kanilang ship-to-shore movement or ship-to-objective maneuvers. Isa sa ipinamala sa pagsasanay ang obstacle breaching capability ng amphibious raid. Matapos ito ay nag-formation at ipinakita ang pagbibigay seguridad sa lugar kung saan din gagawin ang live fire exercise ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Amerika at 105mm howitzer ng Pilipinas sa Webes. Sa mga amphibious operation, malaking tulong ang mga gandang barko gaya ng BRP Davao del Sur sa pag-deploy ng mga landing craft unit. This will give us an edge, especially right now that we are in a pelagic country. If we are to maneuver from the sea, kakailanganin talaga natin itong barko para may padala ang ating puwersa dun sa beach landing site. Sa gitna naman ng pagsasanay, naroon ang mga tropa ng Amerika at tila na ipakita ang tunay na kahulugan ng balikatan. Nabalahaw kasi ang buggy na sinasakyan ng mga Amerikanong Marines, kung saan to the rescue ang ating Philippine Marines upang tumulong. Samantala, sa silangang bahagi, patuloy na minamanmana ng Philippine Navy at Coast Guard ang mga Chinese research vessel na namataan malapit sa Catanduanes. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Vincent Trinidad, kasalukuyan nilang minomonitor ang Chinese vessel na may pangalan na Shenku na nakitang nagbaba ng unidentified equipment sa bahagi ng East Catanduanes na posibleng ginagamit sa maritime research. Inangat din umano pabalik sa nasabing barko ang kagamitan base sa nakuhanan ng aerial surveillance ng Philippine Air Force. Kasabay nito, nakatanggap din ang Navy ng ulat hinggil sa 3 barko ng China na una nang nagpakita nito lamang nakaraang taon. Pero ayon kay Trinidad, wala silang nakikitang aktibidad maliban sa pabalik-balik na ruta nito sa pagitan ng Samar at Catanduanes. As of yesterday, they were just monitored there. No any activity, no any untoward activity being conducted. I expect them to leave after BK. Nakikipag-ugnay na rin sa ngayon ng AFP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para alamin kung may posible bang banta ang presensya ng mga nasabing barko ng China na nagkataong kasabay ng Balikatan Exercises 2024. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.